Ako si Jonah at hindi ko makakalimutan ang nangyari sa akin last month habang pauwi ako galing probinsya. Madilim na nun. Siguro mga 1:30 na ng madaling araw at halos wala ng mga sasakyan na dumadaan sa highway. Medyo kinakabahan na rin ako ng mga sandali na yun. Mag-isa lang kasi ako sa kotse at paubos na yung gas ko. Tapos ang mahal pa ng gasolina ngayon. Habang nagdadrive ako sa madilim na kalsada, may napansin akong gas station sa gilid ng daanan. Luma yung itsura niya. Parang hindi na na-renovate ng ilang taon, pero may tao doon sa loob at bukas ang ilaw. Noong mga pagkakataon na yun, hindi ako nagulat sa itsura ng gas station. Mas nagulat ako nang makita ko yung presyo. Paano ba naman kasi? Sobrang baba. Parang kalahati lang ng usual na presyo. Napaisip tuloy ako kung legit ba ito. Pero dahil malapit nang maubos yung gas ko, nag-risk na ako. Kailangan ko na rin kasing magpagas bago ako matirikan sa kalsada, lalo na't nandito ako sa kawalan. Walang dumadaan na kotse, wala ding mga bahay sa paligid. Tanging gas station at maliit lang na convenience store sa tabi nila na parang 7-Eleven ang nakabukas. Ipinark ko naman yung kotse ko sa tabi ng convenience store at pinagmasdan ko yung paligid. May nakita akong ilang tao sa loob ng convenience store. Parang katulad ko lang ng mga taga Maynila. Nakaupo at kumakain sa tabi. Pumasok ako sa loob ng store at bumili ng isang bote ng mineral water. Pagkatapos, lumapit ako doon sa cashier at binayaran ito. Ah, miss, itatanong ko lang sana kung legit ba yung gas station dyan sa tabi. Sobrang mura kasi. Tanong ko doon sa cashier pagkabayad ko sa kanya. Ah, oo ma'am, legit yan. Pinapaubos lang kasi ng may-ari. Mabait po yung may-ari niyan. Nakangiting sabi sa akin ng cashier. Ah, ganun ba? Sige, salamat ha. Lumabas na rin ako ng convenience store at sumakay na sa kotse. Pagbalik ko naman sa parking area, ay idinrive ko ang sasakyan papalapit doon sa isang attendant na nakatayo sa gas station. Nakatingin lang ito sa akin habang papalapit ako sa kanya. Hindi siya nagsasalita. Nang makalapit ako sa kanya, sinabi ko naman na magpapa-full tank ako. Nag-thumbs up naman siya sa akin. Tahimik lang siya at nagsimula ng mag-pump ng diesel. Habang pinupuno niya yung tangke, naninibago pa rin ako sa paligid. Kung wala nga lang yung radyo ni kuya at yung tunog ng pump ng gas sa tangke ng sasakyan ko, parang patay talaga yung paligid. Ah, excuse me po ma'am. Mag-isa lang po ba kayong babiyahe? Tanong bigla sa akin ng attendant. Ah, opo. Bakit po? Nagtatakang tanong ko sa kanya. Ngumiti lang siya sabay tingin ng balik sa gas tank ko. Ah, magkano po kuya? Tanong ko doon sa attendant nang matapos. 1,300 na lang po ma'am. Sabi naman ng attendant. Ibinigay ko naman sa kanya yung 1,500 pesos ko at muling isinara ang bintana ng kotse. Medyo kinakabahan ako dahil panay yung silip ni kuya sa likod ng sasakyan ko. Hindi ko alam kung bakit. Kumatok siyang muli sa bintana at sinabi na magpapabarya siya sa convenience store at hintayin na lamang siya para maibigay sa akin yung sukli. Sumang-ayon naman ako at matyaga akong naghintay sa kanya habang nakabukas pa din yung bintana ko. Ilang minuto pa ang lumipas, napansin ko na nag-iiba yung signal ng radio.
Hindi na tuloy-tuloy yung kanta, kaya sinara ko na yung bintana para maalis yung takot sa isip ko. Yung takot na naiisip ko na ako lang mag-isa sa labas ng gasoline station at kaharap ko ang napakadilim na kalsada. Medyo nainip din ako kaya nagpatugtog na lang ako ng music sa kotse. Habang inililipat ko naman ang radio station para maghanap sana ng magandang music, napansin ko ang mga tao sa loob ng convenience store na parang nakatingin lahat sa akin. Nagtaka ako kaya medyo umabantay ako ng sasakyan. At doon ko na nga nakita yung attendant kanina. Lumabas siya ng convenience store, hawak-hawak ang isang malaking itak. At nasa likod naman niya ang isang lalaking hindi ko rin kilala. Tumuro siya sa sasakyan ko at parang galit na sumisigaw. Hindi ko lang yun marinig dahil nakasara yung bintana ko. Pero nang tumingin ako pabalik at makitang tumatakbo siya sa direksyon ko, hindi na ako nag-atubiling pagalawin ang sasakyan at umalis sa lugar na iyon. Kitang-kita ko sa side mirror na naiwan silang nakatayo doon. Parang may tinatawag pa nga ang isa sa kanila. Kaway naman ng kaway yung attendant na may hawak na itak. Pagkatapos nun, diretso lang ako at seryosong nagmaneho hanggang may maabutan akong checkpoint. Medyo kakaiba din ang kilos ng mga pulis at armado ang mga ito. Hindi ko alam kung anong meron. Sobrang daming nangyayari ngayong gabi at kakaiba kumilos ang mga tao na nakakasalubong ko. Magandang gabi po sa inyo, ma'am. Baka pwede pong paki-open naman yung trunk. Routine inspection lang po. Bago lang po ba kayo dito? Tanong sa akin ng isang pulis. Opo, pauwi na rin po ako. Galing po ako sa probinsya namin. Ganun ba? Mag-iingat po kayo ha. May mga nakalaya kasi nitong mga nakaraan lang. May mabibigat na kaso. Kaya naman mas mahigpit po kami ngayon. Lalo na sa mga sasakyan na dumaraan dito. Seryosong sabi sa akin ng pulis. Ganun po ba? Sige po, salamat po. Hindi naman ako nagdalawang isip na i-open ang trunk para sa kanilang inspection. Pero nagtataka ako dahil ayaw nitong magbukas sa likod. Parang may kung anong nakaharang. Tumingin sa akin ng diretsyo yung isang pulis at pinalabas ako sa kotse at pinapwesto ako sa likuran nila. Sa tansya ko, may 10 pulis na naroroon. Nakita ko naman sa isang tabi na may tinatawagan ng isa sa kanila at pinalibutan nila yung trunk ko. Maya-maya pa ay puwersahan nila itong binuksan at doon na nga tumambad sa amin ang 2 payat na lalaki. Ang isa sa kanila ay may hawak ng patalim. Nakakatakot ang itsura at namumula ang kanilang mga mata. Lumipas ang ilang minuto, dumating naman yung attendant kanina at ngayon ay nakamotor na siya. Doon ko nalaman kung bakit nila ako sinundan kanina. Hindi daw para takutin ako kundi para bigyan ako ng warning na nakita nila sa CCTV na may pumasok sa likod ng trunk ko habang nakapark ako. Kaya pala pumunta yung attendant kanina sa convenience store. Hindi para magpabariya, kundi para i-check daw yung CCTV. Ang banggit niya sa akin habang nasa gilid daw siya ng kotse ko at pinupuno yung tangke na sasakyan ko. May narinig daw siyang mahihinang bulong sa gilid. Napansin niya na nanggagaling yon sa likod ng sasakyan ko. At nung nalaman daw niya na mag-isa lang akong babiyahe, doon na siya kinutuban ng masama. Sa huli, naaresto ang mga bilanggo na nakatakas malapit sa kulungan kung saan ako nagpagas. Siguro sa susunod,
magpapa-full tank na agad ako kahit mahal yung gas. O hindi na lang ako uuwi, lalo na kung mag-isa lang ako ng madaling araw.